Kamusta ka na? Ayos ka lang ba? Happy ka ba? O sad pa rin ba? Kaya't halika na, sumama ka na selfie na, groupie na at iba pa. Bata matanda, biyuda at biyuda, may asawa man o kaya'y wala. Sama-sama tayo'y maglakbay, dito ka na, di ka na mag-iisa. Bebop, bebop na tayo, bebop, bebop na. Let us be hip and let us up, tara sa munting tahanan, tahanan ni Kristo. Good afternoon. Welcome to Parish Pastoral Accompaniment Yes, Program. hello. It is PPAP. Now, PPAP po ay ating ginagamit na sa simula ng ating kapihan sa simbahan, synodality program. Yan na kayo Yes. yan. Lumawak na tayo. Dati po ay Commission on the Family yan. Now, it is a parish-wide program. Yan. Pinagdarasal talaga natin na lumawak ito at umabot sa lahat ng parokya. Ang ganda-ganda po talaga kasi ng experience namin dito. Nagkakakilalanan po kaming lahat. At saka yung pinaka-dream sana natin yung kunyari naglalakad tayo pagkatapos o kaya nakatabi natin sa simbahan. Naalala natin, ay ito yung kasama ko doon sa kapiyan. O di magkakakilala na tayo ngayon. Nagkaroon tayo ng chance para magkaroon ng common place, para Okay. magkakilala. O, sige. Yan. Ngayon, yung topic natin, siyempre, tungkol sa family pa rin. Ano? Mhm. Pero ito ay isang situation sa family na madalas ito ang nagiging simula ng mga pagiging cold ng mag-asawa. At parang hindi na nila na-enjoy since silang dalawa ang magkasama or yung company ng bawat isa. Because hindi na nila na uunawaan that they become one already. Na dapat hindi mo sinisira yung sarili mo. Parang gano'n, di ba? Mhm. So you always exalt yung iyong partner. Lagi na lang, parang itinataas mo lagi yung partner mo. Yes. Kaya nga, kung halimbawa meron siya nagagawa hindi maganda, edi siyempre, iwas doon. Pero pagka laging ganon, itinataas mo yung partner mo, yung interior disposition ninyo, your interior habit, talagang nakakasanayan ninyo. Minsan kailangan makasanayan nun. So this is the situation na gusto natin itackle ngayon on the paragraph 113 of Amoris Laetitia. This is part of the chapter 4. Ang context niyan is love in marriage. So this is how you develop your love, lalo na kung bagong kasal pa lang kayo, maging habit na ninyo yan. Maging interior habit na. Siguro parinig natin sa kanila kung ano yung paragraph na yon Sige para nga. lalo nilang maintindihan. Okay, sige, basa. Love bears all things. Wow. Married couples joined by love speak well of each other. They try to show their spouse's good side, not their weakness and faults. In any event, they keep silent rather than speak ill of them. This is not merely a way of acting in front of others. It springs from an interior attitude. Far from ingenuously claiming not to see the problems and weakness of others, it seems those weaknesses and faults in a wider context. It recognizes that these failings are part of a bigger picture. We have to realize that all of us are a complex mixture of light and shadows. The other person is much more than the sum of the little things that annoy me. Love does not have to be perfect for us to value it. The other person loves me as best they can, with all their limits, but the fact that love is imperfect does not mean that it is untrue
or unreal. It is real, albeit limited and earthly. If I expect too much, the other person will let me know, for he or she can neither play God nor serve all my needs. Love coexists with imperfection. It bears all things and can hold its peace before the limitation of the loved one. Sabi, married couples joined by love speak well of each other. Ibig sabihin, hanggat maaari, lahat lang na maganda. Lalo na kung yan ay sinasabi mo sa iyong mga kaibigan, kasamahan sa simbahan, or saan mang organization nandun kayo. Or mas masama pa nga kung halimbawa masasabi mo yung mga hindi maganda sa asawa mo na wala siya. Di ba? Actually, kahit na nandyan siya o wala siya, talaga hindi maganda. Totoo, kasi doon na nga sa vow natin you are already one. Hindi niyo ba alam na pagka sinabi yun, parang nasisiraan mo na rin yung sarili mo eh. Kasi kayo yun eh. Di ba sabi kong ano yung asawa mo, hindi kayo pwedeng magsama kung hindi kayo may pagkapareho, no, ng ugali. Na ibig sabihin yung interest o yung pananaw, no? Siyempre, inaalaw ni Lord yung differences na yon. Di ba sabi nga sa math, yung unlike poles attract. Pero pag pareho ang poles, hindi nagpapareho. So siguro minsan titignan natin kung ano yung weakness ng isa, doon ka malakas. So siguro yun po yung titignan natin. Kung ano yung kalakasan ng isa, yun ang ikwento natin. Yung kahinaan po hindi naman niya kagustuhan yun. No? Kaya lang sabi nga nobody is perfect, so dun siya mahina. So siguro kailangan nating matanggap yon. Oo. Kung tutuusin, isipin mo, makakatulong ba kung sabihin ko sa aming mga kasamahan yung kahinaan ng aking partner? Di ba? Yung minsan, hindi naman nila alam yun. Pero- Kailangan sabihin sa kanila. Pero alam mo yung sabi nga dyan ni Pope Francis kasi yung true love daw talaga. No, yung true love talagang kahit may sama ka ng loob sa asawa mo, hindi mo talaga maatim masabi. Totoo yan Kasi minsan, hindi ba, meron akong mga sanga counseling, minsan may mag-asawa, alam ko na feel ko na meron siyang problema. Alam mo, sinasabi ko, sige, okay lang, sabihin mo sa akin kasi alam ko naman na hindi mo yan kayang sabihin sa magulang mo, sa mga kapatid mo, kasi manenega sila sa asawa mo. O nung sinabi ko yon, parang nagkaroon na siya ng lakas ng loob na sabihin sa akin kasi ako na counselor naman tayo. So, okay yon, hindi yon paninira. So, parang talagang totoo. Parang sinasabi lang na ang tao na talagang nagmamasasawa, hindi talaga niya masabi. No, yung ganong feeling. So, yung mga talagang nagkukwento, no, na, ay, naku, yung asawa ko talaga, siguro, we don't know na ba, sobrang bigat na, o hindi, pinagtimpian na niya na sa sobrang wala siyang, isa pa pala ito, para hindi ninyo masabi sa kung kani-kanino, try to find a counselor, no, a marriage counselor, na talaga pong pwede nyo pong ikwento sa kanila na talaga syempre asawa niyo yung ikukwento nyo. Wala pong problema doon. Ang hindi po maganda yung ikukwento sa mga kaibigan o kahit kanino, yung katabi mo sa bus. Talaga asawa ko, alam ko gano'n, di ba? Kasi bihira yun sa mag-asawa yung gano'n na kukwento mo yung nega sa asawa mo. Kasi di ba, yun na nga yung kasal no? Kaya nga kayo naging mag-asawa kasi there's love in that person na hindi mo talaga magawa yon. Pero sa kaibigan, yun yung sinasabi marites, di ba? Yun yung sinasabi parang andali-dali. Alam mo, minsan, hindi naman nila intention na siraan yung asawa nila. Pero minsan, ginagamit nila as a joke. Oo, tama. Yeah. Ang pinagtatawanan yung asawa.
Yeah, Yan totoo. yan ang pwedeng iwasan yun. Oo, siguro naman yung asawa niyo tahimik lang siya, hindi siya kumikibo pero nasasaktan po Yeah. siya kung dinadaan niyo po sa biro, no? Pero hindi rin po maganda kasi meron po talagang mga tao na ang personality nila mahilig po sila magbiro. Pero sana i-try natin tong iwasan. So, ang pinag-usapan natin dito is yung talagang kakasama. Hindi po ito yung biro na biro lang talaga. Yeah. Diba? Ito ang suggestion, just a paragraph na yan. Recognize that these failings are part of the bigger picture. So lahat tayo, meron talagang limitasyon, may mga weaknesses, meron mga ginagawa na hindi natin napapansin. So ito nga yung tawag doon light and shadow. That we are the complex of light and shadow. Ang ibig sabihin nun, tayo ay ang ginagawa natin, minsan conscious tayo. And normally, yung conscious tayo, yan ang gusto natin makita nila na maganda. But there are unconsciously, we are doing. Ito yung sinasabi na shadows natin. Na this is the dark side of our character. So, unconsciously, lumilitaw yan. So, kaya nga, dun sa partner natin, we must consider that we are a complex of light and shadow. So, pagka na-realize natin yan, medyo babawasan na natin yung masyadong tinitingnan natin yung shadow. Yung negative. Yeah. Kaya nga talagang maganda, yung nga yung isa sa tip ko, yung tingnan natin yung positive. No? Kasi minsan yung mga negatives, sandali lang yon o kasi may nag-argue lang kayo. Pero mas marami naman yung positive na ginawa ng asawa mo. Balikan nyo pa yung mag-boyfriend pa kayo o yung mga first few years nyo. Balik nyo yun. Magandang ibalik no, yung mga good memories. Kasi yung bad memories, nako, wala tatanda ka lang nakaiisip ng mga gano'n, di ba? It's not healthy for us, no? Lalo na tayo mga may edad na, nakaka-stress lang yan pag-iisip. Ano magagawa mo kung iniisip mo yung, lalo na kung tapos na, nagbago naman siya pero hindi mo mapatawad, naiinis ka, wala hindi nakakatulong. Tapos pati yung health mo, gusto mo ba yung habang buhay naiinis ka? Habang buhay konting kibo ng asawa mo, naiinis ka dahil naaalala mo yung dating ginawa niya. Huwag na yun. Kailangan na mag-move forward na tayo and then isipin natin na kaya tayo kinasal hindi dahil gusto natin konti lang yun Si Lord ang may gusto na maging mag-asawa tayo. And then, hinanap mo ba yung asawa mo? Hindi Hindi nga kayo magkakilala pero nagtagpo kayo. So si Lord may plano sa atin. Huwag nating sirain kasi ang ganda ng plano. Alam mo, yan, si God, sabi nga, your marriage is made in heaven. So si God implanted in your hearts the love. Yung love na yon, yung ating binibigyan ng halaga. That's why, sabi nga, kung kayo ay nagpakasal, that means you have made a decision to love. So you love your partner not only because of the good things sa karakter niya, but also yung mga weaknesses niya, yung mga limitations niya. You don't love the bad things or limitation, but you bear, no? Tiisin natin. Tiisin na may pagmamahal. So, when you are focused on the love that you want to give to your partner, yung bear will come naturally. Mangyayari yun. Kaya nga sinasabi, love bears all things. Yes. Ibig sabihin, that becomes the fruit of the love that you give to your partner. Kaya yan ay lagi mong iisipin na mahal ko talaga itong partner ko. So I do not want to be part of revealing kung ano yung dark side niya. Hindi ba? But when I show love to my partner, yung partner din natin would also have that
interior disposition na mamahalin ka rin niya and iiwasan din niya na magsabi ng mga bad things mo. Di ba? It will come naturally. Yes. So, the root is love. So, your decision to love your partner should always be part na nasa isip mo yon. Hindi dapat mawala yon. Love does not have to be perfect for us to value it. So, ibig sabihin, minsan, masyado tayo nag-expect na dapat maging perfect yung ating pagmamahalan para ma-value natin. Now, remember, sabi ni Pope Francis, no marriage is perfect, but love can be perfect. What does it mean? So, yun yung interior desire that I love my wife no matter what composed of her character. Magkasama yung light and shadows, yung kanyang kalakasan at yung kanyang kahinaan. Nandyan lagi yan. But when I decided to love my partner, talagang lilitaw na yan. So yun, do not expect na lahat ng mga hinahanap mo sa partner mo magagawa niya or papasok sa kanyang karakter. Kaya nga, sabi rito ni Pope, love coexists with imperfection. Diba? It bears all things and can hold its peace before the limitations of the loved ones. Ayan. So, kung halimbawang talagang nag-decide ka na mahalin mo ang partner mo, you will be able to bear all things. And mapipigilan mo sabihin yung mga kahinaan niya, yung mga hindi magagandang mga ginagawa niya. And when you do that, mapapansin ninyo that your love will flourish. Yan. And Sabi nga babalik ka lagi ng babalik doon sa I love my wife. I love my husband. Dahil yung pagmamahal na yan, gawa ni God. So, everything will be done by the grace of God. Yon, asa na tayo? That the grace of God is within us. And we believe that God will work on the love that we have for one another. yes, tulad po ng lagi namin sinasabi na ang kaligayahan po ng isang tao will depend on your faith and trust in the Lord. Sa lahat po ng mga gusto nating gawin na makabubuti para sa atin, buhay tulad nitong loving our spouses, kahit ano pa siya, bibigyan tayo ni Lord ng grasya para mahalin natin sila. No, makakayanan natin ito. Mahirap. Isang exercise na lagi namin ginagawa, no, nire-remind namin ng bawat isa na pagka minsan umaabot na kami sa arguments, na yung arguments na yun tumataas na ang boses namin, lumalakas na, we remind ourselves, tigil muna tayo so that we can reflect on our interior disposition. Baka nakakalimutan na natin na mahal natin yung ating kausap. Baka nakakalimutan natin na tayo ay iisa na. Baka nakakalimutan natin that we have a promise to God that we will be selfless, that we will love our partner more than we love ourselves. And in fact, we are willing to give the whole of ourselves, even our life. Amen. Di ba? So, yung sinasabi po ni Brother June, na bigyan natin yung pagkakataon, yung sarili natin na gawin yan. And because the Lord is there, He will make ways para magawa natin. But there is also an effort in our part. How? Kaya po meron tayong mga post-K na. So meron po yan. Kailangan matutunan natin yung communication para makausap natin yung ating asawa at mapag-usapan natin kung ano yung gusto natin pag-usapan. Kaya nga sila minsan nag-aaway dahil hindi nag-usap. So yan.
Isa po yan sa mga dapat din ninyong gawin. Mm. Meron tayong kapihan. In the kapihan, we have that parang opportunity na makita natin yung ibang mga mag-asawa that who are also struggling, no, sa kanilang communication, sa kanilang pagtanggap sa mga kahinaan ng partner nila, na hindi tayo nag-iisa. Lahat tayo merong mga ganyang struggles. Kung ganon, yung ating kapihan, pagka nagpunta ka riyan, we will help you learn how to listen, and then you will be able to see that we are no different with the other couples. At nakikita mo, meron doon na talagang kahit lagi sila nagtatalo, pero isa napansin ko, na pagka lagi silang magkasama, kahit na sila nagtatalo or nag-aaway lagi, pero pagka magkasama sila, umaabot sila ng mga 50 years na no. Ibig sabihin, yung pag-aaway, hindi yun ang nagiging cause para maghiwalay sila. Yung pag-aaway can sometimes be parang isang factor din yan para mas lalo nilang maunawaan ang bawat isa. So, be in the kapihan. Meron tayong kapihan. In the kapihan, we have that parang opportunity na makita natin yung ibang mga mag-asawa that who are also struggling, no, sa kanilang communication, sa kanilang pagtanggap sa mga kahinaan ng partner nila. And there, we will also help you kasi meron tayong mga companions dyan. Companions can listen to you and then can give you some options kung paano ninyo malalampasan yung inyong mga pinagdadaanan. In case na talagang sa tingin ninyo medyo nahihirapan ka ng i-fulfill yung iyong pangako sa partner mo that I will love you till the end of my life, no? Ikaw lang at hindi kita papalitan, no? I am willing to offer my life para lang maging masaya ang ating pagsasama. I do. Yan ba yung vow natin? Yeah. Wala pa rin ako ipin, di ba, Le? Next month, malapit na. Promise, papakita ko sa inyo. Okay, so magbabay na tayo kasi mahaba-haba na, baka inaantok na sila. Baka hindi tayo ma-bear. Okay, we'll see you again on Sunday. And dapat abangan ninyo, no? Pinapakita po namin dito yung kapihan, no? After our show, yung pong parang clip lang nung kung ano yung nangyayari doon sa kapihan. Dali niyo yung anak niyo sigurado. Sa susunod siya nang siya nang magyayaya sa inyo doon. Kahit bulinggit pa siya. Okay, so we'll see you again. Bye-bye. Sunday, bye.